Samahan niyo ako as I travel from Dumaguete to Dapitan aboard Fastcat Roro, crossing the waters between Negros and Mindanao via the western seaboard route. What's the journey like? How long does the crossing take? And what can you expect on board? Tara, biyahe tayo! There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Ito yung schedule ng Dumaguete to Dapitan na ferry. Ayan, yung operators dito, Fastcat, Montenegro, Evaristo Ansansco, Calyong, at saka Light Ferries. Ito naman yung Dapitan to Dumaguete. So, post nyo na lang guys, in case gusto nyo makita yung schedule. Ito yung fares sa Fastcat. So, yung binayad ko, ayan, economy lang yung kinuha ko na ticket. Dito pala bilihan ng ticket ng Fastcat, malapit lang siya sa may port, nandyan din yung ibang ferry companies. Pero kung gusto niyo ng hassle-free na journey, pwede din kayo mag-book online via escapemanila.com/buff. So ayun, ito palabas na tayo dyan sa may ticketing office, papunta na tayo sa may port. Medyo late na yung pagdating ko dito, so I think isa ako sa mga last passengers na akala ko konti lang talaga yung pasahero, yun pala may mga nauna na sa akin. And ayan, malapit lang siya sa may highway actually, yung bilihan ng ticket. Nandyan yung papuntang Boulevard at saka Silliman University, tapos other side naman yung papunta na dito sa may port. Padapitan po doon? Sir, Maureen, doon po yung panakita natin, sir. Okay, thank you. Yung last kapit yung sa website. Okay, thank you. Sama kayo, sir. Morning po. So, magkaiba yung terminal ng Pa-Ocean Jet na pamuntang Siquijor, yung mga fast craft papuntang Siquijor, at saka yung papuntang Dapitan, yung Dapitan here pala, other side, the terminal 2. Hi, Marlene. Boarding na nung pumasok ako dito sa departure gate. So, dumiretso na ako sa barko. Hindi na ako nagstay dito. Although, if maaga kayo dumating, ayan, pwede naman kayong bumili ng
mga pagkain, pasalubong dyan, dito sa may departure area. Pero since eto nga, hindi naman ako maaga dumating, saktong-sakto lang, kaya dumiretso na ako sa barko after dito. So, diretso na ako dun sa barko kasi late na ako, umalis na madali. Yan yung Montenegro Shipping Lines. So yung sasakyan natin today is itong Fast Cat. Hopefully mas mabilis siya. Based on my last experience, mas mabilis siya ng konti kaysa dun sa Montenegro. So let's see. Ayan, konti lang yung pasahero for some reasons. Sana umalis on time. Pero Diyos ko, wala sakay na vehicle. So let's see. Hi. Economy sir. Yes. Thank you. Economy or open air accommodation yung kinuha ko kasi in-expect ko na may makakasalubong na mga ferries, mga videohan, ganun. Kasi last time nung nag-Montenegro ako, papunta namang Dumaguete galing Dapitan, marami akong nakasalubong na barko and I was able to get videos. Meron lang ako isang hindi na videohan. But anyways, ayun, in-expect ko na ganun din yung mangyayari yun. Pero this trip, may isa ako nakasalubong kaya lang sobrang layo niya. Yung Montenegro, I think yun. Tapos sobrang layo. So hindi ko pa rin na videohan kasi nga yung distance nung boat malayo talaga, hindi abot ng camera. Anyway, so yun, open air siya and it's cheaper pero mainit talaga. Hindi medyo mainit. Mainit talaga siya guys. So kung gusto niyo ng mas comfortable na biyahe, dun kayo sa tourist class or sa business class. Na-try ko yung business class. Mas maganda talaga, mas comfortable yung seats. Tapos, nice siya, makapag-relax ka talaga dun sa business class. So ito yung total na pamasahe, 655 pesos dito sa economy section and merong 15 pesos na terminal fee dito sa Dumaguete Port. At 8:05 AM, ito paalis na kami ng Dumaguete Port. Yung original schedule nito is 8 AM and sobrang konti lang yung delay. So very negligible. Hindi siya significant. So I still consider it on time. Sa tatahaking paglalakbay, patuloy mo po kaming bantayan at patnubayan. Sa aming paglalaya, gabayan niyo po ang kapitan at mga tauhan ng barko. Hinihiling po namin na maging mapayapa at ligtas ang aming paglalaya. Simula sa aming paglikas hanggang sa makarating kami sa aming patutunguhan. Sa ngalan niyo, kami ay nananalangin. Amen.
na karangalan tulad ng karangalan, katubanan at kapatagan. Mga pagdiriwang na nakatutok sa isip at damdamin. Mga kasaysayan at kulturang humugo sa ating katauhan. Ang paglalayag sa Pilipinas ay walang katulad. Ngayon marami ng mga paraan upang marating ang bawat sulok ng bansa. Ito na ang tamang panahon. Paglasin, pagyaman, at alagaan ang ganda ng Pilipinas. Maligayang pagsakay sa NASCAR, ang very fun na paglalakbay sa Pilipinas. Kayo po ay nakasakay sa isang internationally classed roll-on, roll-off cargo at passenger catamaranes. Ito ay nilisenyo at sa karagatan ng Pilipinas. Layunin ng NASCAR na maging mas maginhawa at ligtas ang paglalakad sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang NASCAR ay nilunsad ng Particular Philippine Air noong 2011. Ito ay bilang tugon sa Strong Republic Bago Air ng mga NASCAR ay sumasunod sa mga total at international safety standards para ang paglalakad ay mas ligtas at lubos na mas maginhawa. Para sa ating paglalakad, dahil ng NASCAR ay kalulugan. So, hindi ko na-expect na ganito yung ganito yung weather today. Sobrang lakas ng alon. Like, malakas talaga. Nakakahilo. Konti na lang, masusuka na ako. Promise. In fairness, parang mabilis naman tong mabilis talaga itong fast cut kaysa dun sa ibang barko like Montenegro or yung Cocalyong and Evaristo Ansan. So I think fast cut talaga yung pinakamabilis for this route. Dumaguete to Dapitan, Dapitan Dumaguete. Na-try ko na to before, hindi umabot ng 4 hours. Let's see ngayon kasi medyo maalon siya, so baka medyo mas matagal, but we'll never know. Tapos ayun, as in talaga, iba talaga. Parang dinuduyan, tapos di ka makalakad ng straight kung let's say pupunta ka dun sa may CR or basta hindi ka makakalakad ng straight. Kailangan humawak sa mga railings or yung sa mga upuan para makalipat ka or makamove ka, kasi matutumba ka talaga. Ganon siya ka alon. Ayan, para talaga kaming dinuduyan. Imagine mo, mayroon ng gimbal tong ginagamit ko na camera, tapos ayan, makikita nyo pa rin na parang dinuduyan yung barko. So, ganoon siya kaalon, guys.
At 11:30 a.m. or roughly around 3.5 hours, papalapit na kami dito sa Dapitan Port. Kumalma na pala yung alon nung papalapit na kami sa Dapitan Port.
At 11:38 AM, ito nakarating na kami dito sa Dapitan Port, and as expected, less than 4 hours yung biyahe dito sa Fast Cat. Yung total travel time nasa 3 hours and 33 minutes. Tulog criminal eh. Madam. Tulog mo? Ay, tulog mo? Tulog mo? Ay, tulog mo? Dipolog po sa hero criminal. Ano na rin? Apa sir, panasa ni sir. Ma'am, tama na kami sa kailan, ma'am. Apa sir?
So ayan, marami ng tricycle dito sa labas. Actually, maraming sasalubong sa inyo paglabas ng gate. And yung pamasahe papuntang Dapitan dun sa may pulo, sa may bus stop is nasa 50 pesos lang yun. And kung pupunta naman kayo Dipolog, kagaya ko, 100 pesos yung pamasahe dito sa tricycle. So each siya kung ilan kayo, depende kung ilan kayo. So share yung pamasahe. So 100 pesos each papuntang Dipolog. And yun lang for now guys. Until next vlog, amping!